and God-centered. Discernment regarding the practical issues in life. Wisdom came from the prayer for God help. Di ba sabi, Lord, hindi mo makakasunan. Pag ikaw humingi may board exam, hindi mo tiyak yun. Kahit mga cum laude yun, hindi tiyak makapasa sila sa board exam. May mga cum laude na hindi nakapasa sa board exam, may mga bubo na nagdasal, humingi ng karunungan sa Diyos, yun na nakapasa. Binibigay ko na resita sa mga humingi sa akin pag kumuha ng board exam. Halika. James chapter 1 verse 4 and 5. Kung kulang ng karunungan at sino man sa inyo, humingi sa Diyos. At ang Diyos masaganang magbigay at hindi nalulumbat tulad ng tao. So, tapos. Okay? So, ang source of wisdom, ano? God-given. And without reproach, He does not want anyone to hesitate to come to Him. Ngayon, dito na tayo sa panghuli. Kasi sabi ko, hanggang 40 lang tayo. Ang may karunungan, bawal sumunod. Amen. Number 3 na. What are the 4 ways to receive wisdom? 4 ways to get wisdom. Number 1. You gain wisdom by walking with God. Let's go, Lord. Tara na, Lord. Alam mo, si Enoch, napakapangit na pangalan. Pero siya po ang inakyat ng Diyos na buhay. Hindi siya namatay. Bakit? Enoch, walking with God. And God gave Enoch wisdom para hindi siya magkasala. Walk in the light. And number 2, saan nakukuha wisdom? You gain wisdom from reading God's Word. Ito pong Biblia, sinulat ito ng mga taong puspos ng Espiritu ng Diyos. Kung gusto mo maunawaan ang laman ng kahiwagaan ng Biblia, manalangin ka sa Holy Spirit na bigyan ka niya ng karunungan para maunawaan mo ang kanyang mga mensahe. Amen? Amen. Akala ng iba, itong Bible, ordinary Bible, no. Pag magbasa ka ng magasin, itatapon mo lang agad. But Bible, sinulat ng mga taong kinausap ng Diyos. Puspos ng Espiritu ng Diyos. Kaya maunawaan naman ang Biblia sa nagbabasa, yung tao humingi ng karunungan sa Diyos. Amen? Kaya, yung Bible, pag hindi sinasabi, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ilang milyon na beses na binanggit yan ng mga preacher, pare. Pero nawalan ba ng power yung John 3:16? No. That is the heart of the Bible. John 3:16. Pag binasa mo yan, iba't ibang message, iba't ibang mensahe ang binibigay ng Diyos. Amen? Number 3, you gain wisdom from being with God's people. Pag sinabing God's people, doon yan sa katulad natin. Sama-sama, Bible study, prayer meeting, fellowship, worship. Sama-sama yung God's people, kalipunan ng mga taong iisa ang isip upang purihin at sambahin ng Diyos at pasalamatan ng Diyos. Sabi ng Diyos, Mateo 18:20, saan man ang 2 o 3 nagkakatipon dahil sa Kanya, tiyak na rin siya sa ating kalalinan. God is with us right now. Yung mga bakante kumuha dyan, nakikita ko ang mga anghel ng Diyos na nakaupo.
That is gawain ni Lord. In 100%, the presence of the Lord is now upon us. Amen. But kung kulang ka sa spiritual, we cannot recognize because hindi mo naman dahil ginagamit mo ang iyong physical eyes. But if you close your physical eyes and open your spiritual eyes, open your mind, open your spirit, then open your heart, then recognize the presence of the Lord. Amen. Kung alam mo nandito ang Panginoon, hindi ka dapat malungkot. Kung alam mo nandito ang Panginoon, may sakit ka, gagawin ka. Kung alam mo nandito ang Panginoon, ang kahilingan mo, tutugunin, Yahweh ka rin. And number 4, last. You gain wisdom through having godly mentors and teachers. Ano ba trabaho namin dito? Mentors, teachers, kaya ang ating teaching, aralin. Ang ating pong tinuturo based doon sa pamagat. Ano ang pamagat ng ating aralin ngayon? Sige nga. Pagkama natin si Lord. Saturday? Okay. Kahapon, ano bang araw kahapon? Friday. Sabi mo nga, Friday. No? Kahapon ang topic ko, being cheerful keeps you healthy. Kahapon yun. Hindi tayo nakukulit ng topic. And 1 year, nakabuo ako ng topic na 365 topics. Kahit ako, kahit saan naman ko ng bansa, reading ako. Okay? Tangan, ang katapik ko, ako din sulat eh. Ibig sabihin, dumaan yan sa mind ko, sa utak ko, dumaan sa heart ko yan. Pang ilang notebook na to. Alam ko, sino yung taga-bili ko ng notebook? Yung choir na Tuesday group. Sino yung nagsusupply sa akin ng tinapay na malay ko sa iyo? Sino yun? Oo. Simpulan dumating ako. Yung lagi ang dada. Ito na. Ang iyong ayuda. Ay, nakalimutan ko ba mga tao nyo? Kahit after my mission, hindi ko makalimutan yun. Ang supplier ko naman ng kape. Black coffee. Yan si Toledo. At saka si Marisa. Pati yung isa, yung si sister, mabayan ka sa Gimaras. Ngayon lang wala siya sa kape. Hindi mo makakalimutan as a mentors. Sino ba ang mentors niyo sa pagsuntog? Jeffrey! Si Jeffrey, mahalin mo yan. Hindi kaya ng iba yan. Hindi ginagawa ng Jeffrey. Mahalin mo si Brother Stephen dahil wala tayong sound dito kung wala siya. Amen. Galit nyo ako eh. Ay, Brother Stephen. I love you with the love of the Lord. Alam mo ba, binigit ka ni Ray Salat at ni Ronnie na regards to Brother Stephen. Alam mo kung mabuting tao ka, ito nakalimutan. Amen. Amen. Pag walang hiya ka. Hindi ka kilala. Hindi ka rin makalimutan, pero kumukulo ang dugo. Ano ang panghuli yung ano natin? Gain? Wisdom You gain wisdom through having godly mentors and teachers. Ang godly mentors, kailangan may mentors ka, parang hindi ka maligaw ng nas. Kung ka humingi ng payo lang, hindi ka humingi ng advice sa mentors mo. Amen? Yan ang mag-guide sa iyo. Tingnan mo ang ginagawa ni Jeffrey. Siya kapakita. Pagkatapos ng gawain, hindi pa kaalis mo pa. Kaya alas.
pa tayo para sa isang linggo. Oh. At saka yung kanyang kuwan, ginagalang siya. Oh. Amen? Amen ba? Amen. Brother Jeff, happy birthday ha? Amen? O sino ang mentor nila? Si Sister Chris Benville. Pag Sunday. Just to respect. Doon sa mga ginagamit ng Diyos, sa mga sinabi ng Diyos, ano bang ginawa mo sa mga lingkod ko, ay ibabalik ko sa iyo ng siksik hindi na tumaakaw. Amen. Uli na ba yun? Amen? Why? Dancer. Paano ka natin mga yan kasi sila yung buhay na ministry. Yung pagpupukong dyan, mahalaga yan. Amen? Yan ang trabaho ng mga attender. Umattend at umupo at makinig. Pero alam ko kayo ang masyadong ang daming diyan. Bakit? Sa aming mga lingkod ng Diyos, ang ilang bangala. Sabi doon, pag nagturo ka ng salita ng Diyos at hindi mo sinasabuhay, you are the head of it. Pero yung attender, ano sabi doon? Mapalan ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad ito sapagkat ipagkaloob sa kanila ng Diyos ang kanilang mga prayer requests. Wow! Amen! Amen ko ba? Amen. Kaya, ang ganda ng papel mo eh. Ito, nagpa-practice ko ito kanina kumaga. Pag kumaga na, practice na sa'yo. Practice na ng kakantay. Kaya hindi na kayo nagpa-practice. Kayo. Wala. Amen? Amen. Amen ko ba? Amen. Step na kayo. Tingnan mo ang isang kayo katabi. May natutukan ka mo. Hallelujah. Thank the Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, italin mo po ang kalahit sa mga puso at ang salita. Tulad ng isang binhi na i-assist niya yung mga lingkod. Ito ay inyong patutukin. I-pray ninyo pagulapin at pamunang sa kanang buhay sa araw. Hallelujah.